Kasi today po is the culmination of our series, no? We're still in our series entitled The Women in the Bible. Sino po dito natututo po kayo sa mga pinag-uusapan natin? Amen. For the first week, we talk about Eve, tama? The mother of all the living. The second week, we talk about si Sapphira o Sapphira, di ba na may problema sa Sapphira. Sa third week, we talk about Tabitha, di ba? Last week, we talk about Lot's wife, no? Lot's wife. Okay lang po ba kayo? May pinagdadaanan pa kayo? Nagpapahinga pa ba yung iba? Tinan mo ako, natutulog pa yung katabi mo. Sunday ngayon, and excited po ako sa papag-uusapan natin. So today naman po, as I've said last week, no, pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ang last topic natin entitled Jezebel, or ang main character natin ay si Jezebel, the proud and the ruthless. Okay, how many of you familiar po kay Jezebel? Ako familiar ako kay Jovel, pero kay Jezebel di ako familiar masyado, no? Pero makikilala po natin itong babaeng ito. So, sige, let's start. When she stepped into the land, she brought evil with her. Si Jezebel ay prinsesa ng Sidon na nagpakasal kay Ahab na hari naman ng Israel. Okay, so nung time po na iyon, ang hari ng bansang Israel ay walang iba kundi si King Ahab. At nagkaroon siya ng isang asawa, okay, na ang pangalan ay si Princess Jezebel from the kingdom of Sidon. At alam niyo, nung time na ito, nag-warning ang Diyos na dapat hindi umaasawa o asawa outsider o outside the family of the Israelites. Alam ni Ahab ang danger ng kanyang ginawang pag-aasawa, pero wala siyang pakialam. And so, Jezebel became the queen of God's people. And what's worse is that she brought her own god na ang pangalan po ay si Baal, with her demanded everyone to worship it. So ngayon po, pag-uusapan natin ang kwento niya at hahatiin ko siya sa tatlong part para mas malaman natin yung buong story niya at mamaya malalaman natin ano nga ba ang pwede nating matutunan sa buhay ng babaeng ito o ni Reyna Jezebel. So yan po yung, hindi po exact na itsura niya, galing yan sa AI, Titinype ko lang. Medyo okay naman, medyo lumabas naman siya. So sino nga ba si Jezebel? So si Jezebel was the idolatrous. Can you say with me, the idolatrous? So the queen captivated Ahab's heart, yung hari, yung puso ng hari, and urged him to do more evil things in the sight of God. 1 Kings 21:25, there was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel, his wife. So ibig sabihin, sinasabi ngayon ng scripture na wala na daw pinakademonyong hari na nanirahan ng panahon po nila, kundi si Ahab, na sinusugsugan palalo ng kanyang asawa na si Reyna Jezebel. Dahil si Jezebel ay tagasunod ni Baal, si Ahab ay sumamba na rin po sa Diyos na si Baal. So nagpatayo pa sila ng hari ng pagan shrines na mas lalong nagpagalit ng Panginoon Diyos. 1 Kings 16:32-33, he set up an altar for Baal in the temple of Baal he built in Samaria. So Ahab, this is the king, also made an Asherah pole. Asherah was also a deity, isa rin po yan Diyos, and did more to arouse the anger of the Lord. So the God of Israel then did all the kings of Israel before him. So sinasabi ng scripture na ito, na wala nang pinaka nagpainis at nagpagalit sa Panginoon Diyos kay Yahweh, kundi itong haring ito. Kundi si King Ahab na ang kanyang asawa, ang promotor, ng kalokohang ginagawa nila. So the royal couple and the whole Israelites, or led the whole Israelites to idolatry. And so, God had to withhold the rain as a consequence. So, noong time na ito, dahil naggalit ang Diyos sa kanila, dahil sa sobrang rampant na idolatry sa panahon po nila, ang nangyari ngayon, ay hindi po nagpadala ang Panginoon ng ulan. So, to make the long story short, walang ulan during that time. So, pag walang ulan, walang mga pananim. Tama ba?
At pag walang mga pananim, walang makain. At dito ngayon, lumabas sa story ang isang prophet ng Panginoon Diyos na ang pangalan ay si Elijah. Okay? Na nung panahon na ito, na naghihirap ang lahat sa tagtuyot, si Elijah naman ay palipat-lipat ng matutuluyan para lang makakain. At isa sa napuntahan niya ay ang Shunammite woman na nagpakain sa kanya. Maalala niyo po ba yung story na yun? So that was the story. Pero sa panahon na hirap makahanap ng pagkain ng mga tao, eto mga 850 prophets ni Baal at ni Asherah ay ini-enjoy ang mukbang sa palasyo at kumakain kasama ang masamang reyna. Na-imagine niyo po yung kalokohang nangyayari during that time. Diba? Naghihirap ang bansang Israel, pero eto, yung mga 850 prophets kasama ang masamang reyna, ang kanyang asawa, nag-i-enjoy, nagmumukbangan kung ano-anong kinakain nila, samantala na ang buong bansa ay nagugutom. So the pagan monarch was so serious with her campaign to eradicate the worship of Yahweh that she ordered the slaughter of the Lord's prophets. Kung nung panahon ng liderato po ni former President Duterte, tinatawag natin doon ay war on drugs. Ito nung naging reyna siya, nagkaroon ng war. On what? On the prophet of God. So, ang goal nun ay patayin lahat ng mga propeta ng Panginoon Diyos. So, ang nangyari, ang buong bansa ay naging rampant sa idolatry. Tama ba? Pagkatapos nun, sumunod ng bloodthirsty. So, dumanak ang dugo. Sabi mo nga, dugo. Bakit ko sinabi yung dugo? So katulad ng madalas na imahe ng mga kontrabida, si Jezebel din po ay handang alisin lahat ng haharang sa kanyang daan. So she eliminated the prophets na mag-o-oppose sa kanya. 1 Kings 18:4, while Jezebel was killing off the Lord's prophet, Obadiah, had taken 100 prophets and hidden them in 2 caves, 50 in each, and had supplied them with food and water. Dumating sa time na sa sobrang lala nung drug on prophet of God, diba? War on prophet of God, nagtago sa mga caves itong mga ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos. At itong matindi, yung pinaka-famous prophet during that time, which is Prophet Elijah, gusto na ring mawala sa kanyang landas. Kaya nga, sinabihan niya si Elijah, ito sabi niya, 1 Kings 19:2, so Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Sabi niya, parusahan ako ng mga Diyos kung bukas ay hindi pa kita mapatay. Grabe, Grabing yun. Grabing pananakot, Grabing talagang panlaban, At pananakot, So she was so ruthless, tama ba? And evil that the brave prophet Elijah knew exactly that his life was endangered when he angered the queen. 1 Kings 19:3, so Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. So to make the long story short, yung pinakamatapang na prophet ng Diyos ay nagtago sa masamang reyna na ito. Nagigets niyo yung nangyayari, At ito pa malala, Hindi lang yun. Later on, siya ang naging mastermind, kaya na-execute si Naboth at nakuha ang kanyang property, ni Ahab. Nung time na ito, may verse ako dyan, pero hindi ko na babasahin kasi medyo mahaba. Meron yung time na si Ahab, gusto niyang kunin yung lupa ni Naboth, isang Jezreelite. Pero sinabi ni Naboth na hindi mo ito makukuha kasi pamana sa akin ito ng mga ninuno ko. Okay, so to make the long story short, yung bagay na yon ay ikinalungkot ni Haring Ahab. So hindi siya kumain, nalungkot, na-depress. Kasi siyempre hari ako, bakit di ko makuha yan? Nung makita siya ng asawa niya, na si Jezebel, sabi niya, anong ginagawa mo? Ikaw yung hari, dapat ikaw yung Sabi niya, kumain ka, magdamit ka, mag-ayos ka. Ang ginawa niya, gumawa siya ng isang kasulatan na kunwari ang sumulat ay asawa niya,
pero ang gumawa pala ng sulat ay ang reyna. At nasa sulat na yon, ang nakalagay sa sulat na yon, na patayin nyo ang taong ito. And to make the long story short, pinatay yung taong yon na ayaw magbigay ng lupa sa kanya. And what happened was, nakuha nila yung lupa. Nagets niyo yung nangyari? So, napakasamang babae. Tama ba? She obtained what she desired by deceit and power. Dinaan lagi sa daya. Masama na nga, madaya pa. Tama ba? So, parang brutal naman to. Natin, no? Pinag-uusapan natin, nakita natin na unang-una na dahil sa kanilang literatura, no, there was rampant idolatry sa buong bansa. Pagkatapos noon, nakita rin natin kung paano dumanak ang dugo. Tama ba? Pero I have a good news. Pero alam nyo ba, here comes the judgment of God. Katapos na mga kalokohang ginawa ng reyna na ito, here comes the judgment. Maaring iniisip ni Jezebel na makukuha niya na ang lahat ng gusto niya kahit napaslang ang mga propeta ni Baal at Asherah nang matalo sila ni Elijah, hindi naman siya at si Ahab na alis sa kapangyarihan. So ito nangyari. Nagkaroon ng duelo between Elijah and 850 prophets. Sabi niya, okay, kapag susunugin natin to kapag tama ako? Tama yan? O kapag nasunog, di ba? Kapag nasunog ito, ibig sabihin, buhay yung Diyos nyo. Ang ginawa ng mga 850 prophets, sige, nagsumamba sila, sinugat-sugat nila yung katawan nila, hindi pa rin nasunog. Yung ginawa nilang ngayon, si Elijah naman, pinalagyan pa niya ng tubig. Di ba? Pag nabasa ng tubig, mahirap masunog. Tama ba? So, ang nangyari, to make the long story short, nasunog ngayon yung altar na ginawa. And to make the long story short, namatay ngayon. Pinatay ngayon ng Panginoon yung 850 prophets ni Baal. Pero bagamat natalo niya ang buong propeta, ay hindi pa rin nawala sa kapangyarihan itong dalawang ito, si King Ahab at si Reyna, diba, na Jezebel. 1 Kings 18:40, then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal, don't let anyone get away. They seized them and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there. So, etong matindi, ang ganda nang nangyari, tama ba? Okay lang ba kayo? Pero pagkatapos nilang nangyari yun, pagkatapos sa matinding victory, tumakbo ngayon si Elijah. Bakit? Kasi napatay niya ang 850 prophets, pero hindi niya napatay itong babaeng ito. So ngayon, naging threat pa rin ito, so nagtago siya ngayon. At maaring iniisip ngayon, ni Jezebel, na wala nang kaya pang lumaban sa kanya. Sinong ihaharap niyo sa akin? Sinong propeta? Napatay ko yung mga yan. Ganyan. So kahit ang Diyos ng Israel, so sabi ko nga dito, nakukuha niya ang lahat, napapasunod niya ang lahat. Next natin. Ngunit hindi ang Panginoon Diyos. Saan yung PowerPoint? Ayan. Yan, maaaring iniisip niya na wala nang kaya pang lumaban sa kanya, kahit ang Diyos, diba, ng Israel talaga ay yabang, no? Nakuha niya lahat, napapasunod niya na lahat. Pero hindi niya alam, hindi niya kayang talunin ang Diyos. Are you here? So nakita ni Yahweh ang lahat at dumating na ang panahon para i-announce sa kanya ang judgment. Ito ngayon, through a prophet, ito ang sinabi na mangyayari kay Jezebel. Sabi doon, and of Jezebel the Lord also said, the dogs shall eat Jezebel within the walls of Jezreel. So sa Tagalog, sabi niya, ikaw na reyna, kakainin at uubusin ka ng aso. Grabe. Are you here? Nakakatakot na hinaharap para sa isang makapangyarihang reyna. But the queen did not even repent. Hindi siya nagsisi sa mga kalokohang ginawa niya. At alam niyo po ba na namatay ang kanyang asawa and Jehu eliminated the family of Ahab to bring peace to the land. Pagkatapos nag-reign ni King Ahab, pumasok ang panibagong hari na ang pangalan ay si Haring Jehu at pinagpapatay lahat ng sumuporta sa pamilya o kaya naman sa reigning ni King Ahab. Ano nangyari sa masamang reyna? Pakita mo diyan. Ang kanyang sariling mga katiwala ang nagtapon sa kanya sa bintana at siya'y naapakan ng mga dumadaang kabayo. And what a tragedy. Are here. Ito yung picture natin, Pakita natin.
So ito nangyari, nabalitaan niya, pupunta ron si Jehu at papatayin silang buong pamilya. So syempre, medyo medyo mayabang tong reyna na to. Yung ginawa niya, nagligo siya, nagsuot siya ng pinakamagandang suot niya. Okay, tapos humarap siya kay Jehu. So ngayon, nung nakita siya ni Jehu, sabi ni Jehu sa mga katulong ng reyna na ito, anong gusto niyong patayin ko? Kayo o yung reyna ninyo? So ang ginawa ngayon itong mga kakampi niya, tinapon siya ngayon sa kaharian at pagkatapon sa kanya na apak-apakan siya ng mga kabayo. At hindi lang yun, pagkatapos kumain muna si Jehu kasi gutom siya sa pakikipag-away. Katapos siya makipag-away, sabi niya, wait lang, reyna pala yun. Kasi dati kahit masama, kailangan ilibing kasi meron siyang dugong reyna. So balikan nyo, sabi niya, kasi ilibing natin. Nung pagkabalik nila, nakita na lang nila bungo at ilang mga kamay at paa. Bakit? Kasi kinain pala ng aso. Ano yung prophecy sa kanya? Kakainin ka ng aso. So on the same day, when people look for her body to bury her, only a few parts of her remain, and the dogs on the street ate the rest. And so, the prophecy was fulfilled. Tama ba? She received what she deserved. Her downfall swift and literal. Ang kanyang kapangyarihan at impluensya ay hindi siya nagawang iligtas sa kaparusahan ng Diyos. Diba? Ay yabang kasi, reyna dami niyang natalo, dami niyang nagawa. Pero hindi niya alam, wala siyang kayang ipaglaban pagdating sa Diyos. So ngayon, naintindihan natin yung story? Malinaw? Clear? Okay, sige ngayon, what are the lessons we can learn from Jezebel's life? Alam mo, napakamasamang babae ito, pero meron tayong magandang matututunan sa kanyang buhay. Are you excited? So number one, the number one lesson from Jezebel's life was the dangers of idolatry. Okay? Sabi mo nga, idolatry. Alam niyo po, ang daming ginawang kasalanan ng bansang Israel, no, sa harapan ng Diyos. Pero ang pinakahigit na matinding kasalanan ginawa nila was idolatry. Imagine mo yon, ginawa na ni Lord, ni Yahweh lahat sa kanila, niligtas sila, di ba, sinamahan sila. But despite everything Yahweh has done to this nation, they kept turning away and worshiping other gods. Pero ibahin mo si Jezebel. Hindi lang siya sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya dinala pa niya ang Diyos nila sa bansa at dinala ang 850 prophets para lang i-assure na ang buong bansa ay sasamba kay Baal. So Jezebel's story is a cautionary tale about the consequences of turning away from God to serve false gods. So sinasabi ngayon ng kwentong ito na ito ay babala. Asawa ni? Ba yun, no? Diba? Ito daw ay isang babala, no, sa mga taong gustong lumayo sa Diyos at magsamba ng ibang Diyos. At alam nyo ba, na during this time, okay, let us not forget that our God is Elkanah. Mamaya aaralin natin yan. Exodus 20 verse 5, isa ito sa 10 commandments. Sabi niya, you must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Itong matindi, ang kasalanan pala ng idolatry, ang effect po niyan ay nasa second, third, and fourth generation. So mabigat na kasalanan ang idolatry. Sa ERV translation, don't worship or serve idols of any kind because I, the Lord, am your God. I hate my people worshiping other gods. Alam niyo ba yung word dyan na hate or I am a jealous God, lumabas ang pangalang kay Elkanah, na ang ibig sabihin is the jealous God. Okay? Alam niyo po, alam ko, kilala natin ang Diyos na mapagmahal. Amen. Okay lang ba kayo? Ba, alam mo kapatid, God loves you. That's good. Kilala natin ang Diyos na babait. Tama ba? Kung makakanta tayo, all my life you have been faithful. Tama ba? Mabait ang Diyos. Pero alam mo ba, hindi mo siya magugustuhan kapag pinagpalit o ginalit mo siya. At dito nagpakilala siya bilang Elkanah or the jealous God. Alam niyo po, karamihan ng pinanggagalingan ng mga malalalang krimen, aside sa drug-related, ay galing sa selos.
Alam nyo ba yun? Lahat ng mga malang krimen, of course, yung mga sobrang brutal, usually yan, drug-related. Tama ba? Kasi hindi mo naman, yung mga chinap-chop ng ilang beses, hindi magagawa ng normal na tao yun. Pero pag wala sa tamang pag-iisip, magagawa yun. Pero alam mo ba, nakaramihan din sa mga malalang krimen ay dala ng mga sobrang pagkaselos. Tama ba? Pero gusto ko lang linawin na yung selos ng Diyos ay hindi po negative. Kasi yung pagiging siloto ng Diyos is not a bad thing. Hindi ito yung selos ng tao referring to human emotion of envy or possessiveness, di ba? But rather God's zealousness and commitment to His covenant relationship with His people. Ibig sabihin, makinig kayo sa akin, sino po dito na, di ba, kinalanan niyo ng Panginoon? Tinanggap niyo ng Diyos sa buhay niyo. Tapos you try sometimes no, sa buhay natin na lumayo sa Diyos. Sino po na-experience na ganun? Lumayo kayo, sige, ginawa niyo dati yung buhay. Pero magugulat ka, bakit nakabalik ka pa rin kay Lord? Tapos yung mga bagay, mga tao, di ba, na pinagpalit mo sa Diyos, magulat ka, unting-unting tinanggal ng Panginoon. And sometimes, God allows yung mga masakit na experiences para lang makabalik tayo sa Kanya. Bakit? Kasi ang commitment ni Lord, aking ka. Yun pala ibig sabihin nun. Our God is a jealous God. So God expects for an exclusive relationship and worship to Him alone. Okay? Ngayon, knowing that there is danger of idolatry, anong gagawin ko ngayon bilang isang anak ng Panginoon Diyos? Number 1, letter A, don't worship any other God except God alone. Are you here? Napakalinaw yan sa scripture, Exodus 24. You must not worship or make idols. Don't make statues or pictures of anything. Huwag kayong maglalagay ng picture, sasamba sa picture, o kahit anumang mga ginawa na mukhang tao at mukhang hayop. Okay, bakit? Diba, dapat ako lang ang sambahin nyo. Huwag kang sasamba ng kahit anong ribulto. Diba ang bahay-bahay na hindi totoong bahay? Dapat rin na ba nagbahay-bahayan? Ang alam ko, si Teacher Sarah, mahilig to dati sa bahay-bahayan. You know? Si Gianna, mahilig po yan sa bahay-bahayan. Nagulat ako, bakit? Dad, that's my house. Sabi niya, okay, bahay pala niya. No? Diba? Ganon din sa Diyos-Diyosan, hindi ito totoong Diyos. So sabi nito, worship only God. Hindi, kasi ano lang naman nagre-represent lang naman ito ng Diyos eh. Walang sinabi ang scripture na kailangan gumawa ng muka or anything. Tanong ko ngayon, Reb, paano natin dapat sambahin ng Diyos? Sabi ng John 4:24, God is spirit. So the people worship Him must worship in spirit and in truth. So ngayon, lumalabas na worship to God should be genuine, heartfelt, and aligned to God's Word. Ibig sabihin, pag nag-worship pala tayo, di tayo nagtatas ng kamay kasi nagtatas yung iba. Are you here? Di tayo kumakanta kasi kumakanta yung iba. Dapat genuine, totoo, galing sa'yo. Heartfelt, galing sa puso. At pag sumasamba tayo, ay base sa sinabi ng Bible ito kung paano tayo sumamba. O ngayon, ano bang example ng Bible? Paano mag-worship? Psalms. Singing and music. Kaya nga sa church, meron tayong worship team, may music tayo, may dance tayo. Yan ang sabi ng Bible. Are you here? Okay lang po ba kayo? Parang dami ko nang sinabi, hindi kayo nagre-react. Check mo nga yung katabi mo, buhay ka pa ba? Di ba? Serving others. That's worship pala. Ang paglilingkod ay pagsamba sa Diyos and living a holy life. Are you here? So that's the kind of worship that God wants us to do. Hindi yung, di ba, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa ribulto, pag ulit-ulit na mga sinasabi, hindi yan sinabi ng Diyos. Gusto ko totoo, gusto ko galing sa puso. At sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Lord. Binago niya tayo. Pangalawa, don't let someone or something be your God. Maybe, nagyayabang ka ngayon. Di, si Lord lang naman sinasambo ko, wala nang iba. Alam mo, Reb, hindi na ako sumasamba sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Hindi na, binago na ako ni Lord. So, pwede si God lang naman ang sinasamba mo and you don't worship any idols or gods. But listen to this, but putting so much attention and time to someone or something above God is also a form of idolatry. Are you here? Are you here? Sa mga estudyante, kapag ang pag-aaral mo ay higit na sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, idolatry na yan. Naintindihan niyo ako? Okay lang ba kayo?
Sa mga may business, kapag ang business mo ay higit na sa soul winning and discipleship business ni Lord, idolatry na yan. Kapag mas marami ka ng oras, atensyon at pagmamahal sa isang tao, pero tira-tira na lang ang sa Diyos at sa kanyang gawain, idolatry na yan. Pag todo support ka na at yung whole trust at faith mo nasa isang politiko o tao, idolatry na yan. Diba? Sa panahon ngayon, feeling natin tagapagligtas ang isang politiko. Kapatid, tao lang sila katulad mo. Idolatry na yan. Alam niyo po, hindi masamang mangampanya at ipaglaban ang ating mga manok sa politika. Amen. Pero tandaang tao lang din sila. Iluklok natin sila, pero higit sa lahat, dapat nakaluklok ang Diyos sa ating mga puso at sa ating buhay. Diba? Alam nyo, tuwing may eleksyon, nare-remind tayo, na iluklok natin ang Diyos sa buhay natin. Diba? Grabe kang maglaban, diba? Dapat ganito. Pero si Lord, di mo malang may paglaban ng ganun. Tahimik mo. Samantalang siyang nagligtas ng buhay mo. Ito mga to ba, namatay ba sila para sa'yo? Hindi. Minsan nga, may mga ilan nagsimula sa tama, pero ang ending, diba, lolokohin ka pala. Yung ibubudol ka pala. Binoto-boto mo. Tama ba? Are you here? Sabi mo nga sa katabi mo, ouch. Alam niyo po, pag ang pangarap at goals mo sa buhay ay higit na sa Great Commission ng Diyos, idolatry na yan. Kaya ako lagi kong tinatanong, ba't ka mag-aaral, ba't ka magtatrabaho? I always ask them, bakit? Diba? Kasi dapat yung paka-importante si Lord lagi. Diba? Kaya nga dapat ang prinsipyo natin bilang Kristiyano sa buhay, God first. Diyos higit sa lahat. Diyos higit sa pag-aaral, Diyos higit sa business, Diyos higit sa pangarap. Are you here? Okay lang ba kayo? Diyos higit sa asawa. Diyos higit sa career. Come on. Ayaw ng Panginoon na merong pinakahigit sa Kanya. Kaya magugulat ka kapag merong kang pag diniditron mo ang Diyos, unti-unti niyang pinapabagsak din yung mga taong nilalagay mo doon. Are you here? Ako po, grabe, ang dami ko dating nilagay na Diyos-Diyosan sa aking mga buhay. Unti-unting tinanggal ng Panginoon para lang makabalik siya sa luklukan ng aking buhay. And I can say, hindi sayang kasi the moment bumalik ako sa Panginoon Diyos, unti-unti niyang binalik yung mga bagay na dapat pala pamapangalawa lang sa Kanya sa buhay ko. Amen. Ulitin ko, God first. Diyos higit sa lahat. Sabi mo nga sa tabi mo, God first. Diyos higit sa lahat. Meron ba tayo natutunan sa unang-unang lesson natin, no? Sa buhay? Diba? Grabe palang idolatry, diba? Number 1, the dangers of idolatry. Number 2, na lesson na pwede natin makuha sa buhay ni Jezebel is influence matters. Can you say with me, influence matters? Alam niyo po, usong-uso ngayon ang mga salitang influencers. Tama ba? May mga fina-follow ba kayong mga influencers? Sila yung mga taong gumagawa ng mga viral contents, trendsetters, issues, at maraming iba. Pero nakakalungkot kasi hindi naman lahat, pero karamihan ng mga influencers sa panahon ngayon, ang dala ay kalokohan, emotion-driven, katatawanan, at mga principles na taliwas sa tinuturo ng salita ng Diyos. At kahit ganito, sabihin natin every Sunday nakakapagkinig tayo ng words of God, principles from the Bible, pero 6 days nasa Facebook ka, nasa YouTube, at ang naririnig mo ay mga prinsipyo na maaring maganda pero hindi o taliwas sa prinsipyo ng Diyos. Kaya magugulat po kayo, ang dami ngayon ang mga Kristiyano, di ba, na mga buhay ay mga unbelievers. And the Bible call it carnal Christians. Sabi mo nga, carnal Christians. Sa case ni Jezebel, she influences King Ahab with her pride and ruthless actions. Her influence over King Ahab demonstrates how a single individual's actions can lead an entire nation astray. Who would have thought na ang bansang Israel ay pababagsakin lang ng isang babaeng masama? Just one woman destroy the entire nation. Knowing that influence matters, anong gagawin natin ngayon bilang mga anak ng Diyos? Number 1, be influenced by the Spirit of God.
Maganda po yan. Adi, gusto ko maging katulad ni pastor, gusto ko maging patulad ni ganito, ni ganyan. That's good. Di ko sinasabing mali yan kasi marami naman tayong makukuha sa ibang tao. Tama po ba? But first, be influenced by the Spirit of God. 1 Corinthians 3:1-3, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Kinakausap niya mga Christians sa Corinthians. Sabi niya, alam mo, mga worldly kayo. Ang ganda nga ito sa Pinoy version, hindi ko na nilagay, no? Sabi niya, para kayong mga bata. Ang tatagal nyo ng Kristiyano, para kayong mga bata. Siguro para mas maintindihan natin, para kayong si Dagul. Alam mo yung tumanda, pero hindi nag-mature. Are you here? Sabi niya, hindi ko kayo binibigyan. Ang pinapakain ko lang sa inyo, milk, kasi hindi kayo makakain ng solid food. Gusto nyo lagi, puro love ka ni Lord. Gusto mo lagi, gusto mo yumaman, yung mga gusto mong preaching, gano'n, yung encourage ka lagi. Pero kapag patama na, kapag, di ba, pag mga mabibigat na mga words, ayaw mo na. Yung sinasabi niyo, hindi pa kayo ready. Kasi worldly kayo. For since there is jealousy and quarreling among you. So ngayon, lumabas dito yung word na carnal. No? In other translation dyan, ang ginamit dyan, is carnal. No, yung worldly is carnal. The word carnal in Greek is sarkikos. Okay? And it refers to a state of being dominated by the flesh or worldly desires rather than being led by the Spirit of God. Kaya magugulat ka, totoo po, maraming mga unbelieving believers o mga believers na buhay unbelievers. Bakit nagiging carnal lang isang Christian? Tayo sa akin, bakit? O, sabihin mo sa katabi mo, kaka-Facebook mo yan eh. Hindi ba? Hindi ba? Kaka-Instagram mo yan eh. O bakit ganyan ang suot mo? Nakikita mo yan sa TikTok. Kasi uso, the greatest influencer. And so, mga kapatid, be influenced by the Holy Spirit. Amen? Sino dito ang excited ka ngayon to be influenced by God, to be influenced by the Holy Spirit? Pangalawang gagawin natin, okay, be an influencer of Christ. So, na-influence ka ngayon ni Holy Spirit, the next thing to do was to be an influencer of Christ. Matthew 5:16, basahin natin, in the same way, you should be a light for other people, live so that they will see the good things you do and praise Father in heaven. In other translation, let your light shine before men, that they may see your good works. Maging lighthouse ka. Sabi mo sa tabi mo, maging lighthouse ka. Diba? Alam mo, palitan natin ang mga bad and false and ungodly influencers na nagkalat sa mundo ng mga godly and good influencers. Wherever you are, start making an influence and make an influence that leads people to Christ. Are you here? Okay lang ba kayo? Parang hindi naman kayo ka-influence sa amen ninyo. Amen po ba? Amen. Diba? Sabi nga, influence matters. Listen to me, alam mo, magugulat ka. Ang isang estudyante lang, isa, na magdadala ng godly influence sa isang classroom, okay, ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buong eskwelahan. Just one student. May mga estudyante ba dito? Start making an influence. Magugulat ka. Your simple influence in your classroom in one person can contribute sa isang malaking pagbabago sa eskwelahan. Ang isang nanay o tatay na magdadala ng godly influence sa isang tahanan o pamilya ay magkukos ng revival sa isang henerasyon at maglalabas ng mga mabubuti at magagaling na mga generations. And listen to me, ang isang public servant na magdadala ng isang godly influence sa isang posisyon sa gobyerno ay dadali ng kanyang bayan, probinsya o bansa sa isang matagumpay at makasaysayang pagbabago. Are you here? Okay lang ba kayo? All we need is just one person. And sometimes sa ngayon, di ba, on fire tayo, magluklok ng mga tao. Di ba? Dapat ganito. Well, that's good. Di ba? Kasi yan naman ang karapatan. Tama ba? Karapatan natin yun. Because we are a democratic nation, karapatan nating magluklok. Tama po ba?
Pero please lang, pwede ba habang ginagawa natin yan, mag-start ka din to make a difference to wherever you are? Diba? Sabi ka ng sabi, pag binoto natin to, magbabago ang Pilipinas. Sa bahay mo, hindi ka gumagawa ng pagbabago. Ingay-ingay natin sa politika, pero wala tayong ginagawang magandang influence sa school natin. Start making an influence in schools. Sa bahay, sa kwarto mo. Ako, naalala ko, ng estudyante ako. Sabi ko, dal-dal-dal ko, dami kong sinasabi. Sabi ko, maglinis nga ako ng bahay. Makalinis ka ng kwarto. Yan, dal-dal mo sa politika, hindi ka man lang naglilinis ng kwarto. Hindi ka man lang naghugas ng pinggan. And you speak for change. Pero yung mga simpleng bagay, hindi tayo makapag-influence. Alam mo ba that your simple action and influence can either make or break a person, a generation, and a nation. Alam niyo po, isang tao lang ang ginamit ni Lord para maligtas ang Sagawinit family. Isang tao lang ginamit ni Lord para ma-reach out ang thousands of young people sa Yupang. Isang tao lang ginamit ng Lord para reach out ang buong Manawag. And his name is Daddy Bishop, Bishop John Sagawinit. All it takes is one person. Sino pong excited to make a difference? Gusto niyo mabagong bansa? Sino gusto mabagong bansa? Parang ayaw niyo. Gusto mo bagong bansa? Simulan mo magbigay ng influence sa kung saan ka nilagay ng Lord. Mga estudyante, starting today, papasok ka ng school. Nalala mo yun, Ray? Grabe, di ba? Ito mga to, namin ko po itong mga to sa campus yan. Sina Mary Ann. Karamihan dito, nag-start itong mga to sa campus, di ba? Nag-start ang campus life. Imagine mo, one student can make a difference. At ang isang magulang na naging maayos at nag-decide, di ba, na ang pamilya kung ito'y magiging example, aayos ang pamilyang ito, magugulat ka, maaayos ang buong pamilya niya. Are you here? Sinong excited gumawa ng difference? Sino excited gumawa ng influence? And last but not the least, number 1, na lesson natin is the dangers of idolatry. Number 2 is influence matters. And last but not the least, okay, is divine justice always prevail. So makikita natin for the longest time, nag-reign ang kasamaan sa Israel. Siguro kung ako ang nasa bansang Israel, ang prayer ko na lang kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Lord, patayin mo na ako kasi ano pang kwenta, nasa bansa ako na ganito nangyayari. Isang masamang leader na dapat kami minamahal, kami pinapakain, pero kami pinapatay. Are you here? Ang sama ng reyna, tama ba? Dahil kay Jezebel. Pero alam nyo ba, that despite Jezebel's power and schemes, God's justice triumphed in the end. Diba? Dito makikita natin na despite sa failure ng justice system through the leadership of King Ahab and his queen Jezebel, God's divine justice system triumphed and prevailed in the end. Isa lang ang malinaw. Listen to this. Our justice system may fail, but God's divine justice will always prevail. Di ba kayo masaya? Palapakan mo naman ang Panginoon. Alam mo, hindi lang naman to nangyayari sa politika. Sometimes sa mga personal nating buhay, tama ba? Sino po dito nakaka-experience ng mga injustices? Di ba na, porkit ba mahirap lang kami, ginaganito kami? Porkit ba ganito yung pamilya namin, ginaganyan lang kami, porkit ba taga dito kami, porkit ba taga probinsya kami. Minsan, di ba, may mga ganong injustices sa buhay natin. But let me tell you this, di ba, that mag-fail man ang justice system, no, ng mundo, hindi mag-fail, no, ang alin? Ang divine justice system ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi pala affected si Lord sa chaos at conflict na dala ng mundo because He is sovereign. Kahit sinong presidente, kahit sinong reign o hari na mag-reign na masama, mananatiling mabuti ang Diyos at nakatayo siya at nakaupo sa kanyang trono. Because He is the divine, kaya nga tawag sa kanya, King of Kings, Lord of Lords. What to do now? Okay, reminder ko lang po, kung meron man dito, nasa position, to those in positions of power, serve with humility. Bakit natin yun? Next. So what to do now? To those in positions of power, serve with humility.
Alam mo si Queen Jezebel ay isang strong-willed, intelligent, and powerful woman. Sa tingin ko, kung sana ginamit lang niya na sa mabuti yung mga katangian meron siya, sa tingin ko, maaaring magbago sana ang kwento. Kasi magaling na babae ito eh. Strong-willed siya kung ano yung sinabi niya mangyayari. At masipag talaga siya. Ngunit kinalaban niya ang Diyos at inisip na kaya niyang takasan ang hustisya niya. God gave her so many opportunities to repent. Na-witness niya ang miracle ng Diyos. Sa kanyang mga mata, nakilala niya ang mga prophets. And even took some time before the prophecy about her was fulfilled. So napakalinaw lang na sobrang binigyan siya ng pagkakataon talaga para magbago at maayos ang buhay. But she never repented. She chose to rebel till the end. And so, she reaps what she sows. And her life gives us all an example not to follow. Alam niyo ba that the spirit of Jezebel is often associated with manipulation, control, and rebellion against God. So lumalabas that her story continues to serve as a warning to those who prioritize power and self-interest over obedience to God. Are you here? Kanyang pala ang nagagawa, no? So, serve with humility. Alam mo, makinig po kayo sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko may mga injustices kayong na-experience. Ako lately lang, no? Yung pamilya namin, naka-experience din ng injustices. No? Even yung pamilya nila, no? Basta dami. Nakakarinig ako ng mga injustices. Makinig kayo sa akin sa mga nakaka-experience ng injustices ngayon. Listen to me. Yung mga naghahari-harian ngayon, may araw sila ng paghukom ng Diyos. May araw sila sa Panginoon Diyos. Hindi habang buhay, maghahari ang kasamaan. Kaya sa akin, bakit? Because God is sovereign. And because God is good. And God is justice. Amen? Palakpak sa Panginoon. And last but not the least, to those in positions of power, serve with humility. Number 2, let the truth prevail. Knowing, di ba, that divine justice always prevail, ang prayer natin starting today, let the truth prevail. Alam ko po, lately, hindi naman ako bulag at walang mga pandinig, di ba? Na hindi ko alam ang nangyayari sa bansa. Pero, alam ko sobrang magulo ang bansa lately. Tama po ba? Okay. Some felt like the power was overused and abused by the people who are in authority. Maraming dismayado sa gobyerno. Ang iba naman ay masaya dahil finally, justice has been served. And for the longest time, tumahimik din ako kasi I was really asking God, Lord, ano ba talagang magandang gawin? Ano ba talaga magiging, anong side ba dapat kami, Lord, ang gagawin namin? But if you ask me what's my take sa lahat ng nangyayaring ito, napakasimple lang. I pray nothing but the truth to prevail. Because the Bible says that truth will set us free. Alam niyo ba na ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bansa? So ngayon, ibig sabihin yan, as a Christian, sana walang kampihan dapat. Hindi ibig sabihin kakamping ka na until the end. Hindi, Duterte talaga ako. Duterte na ako hanggang mamatay ako. Hindi, dilawan ako hanggang mamatay ako, susuportahan ko dilawan. Are you here? Hindi, itong partido ako, hindi itong partido ako, hindi. Dapat walang kampihan, hindi dahil kakulay mo sa politika, solid mo ng kakampihan. When the truth prevailed na hindi siya yung tama, it's time, panigan ang tama, hindi ang tao. Are you here? Ang kampihan ay ang truth, hindi ang isang particular na color or group of people. Hindi, green ako. Hindi ako, blue ako. May blue ba? Red, pink. Ano ba? Dami. Pag tinanong ka, ano bang kulay mo? Hindi, rainbow ako. Bakit? Kasi I only choose what is true. At alam niyo po, kung siguro yung ilan nalulungkot sa nangyayari sa bansa, syempre, merong lungkot. Pero sa akin po, the same time, merong hope at medyo masaya. Bakit? Kasi unti-unti na nire-reveal ni Lord ang totoo. Ang prayer po natin, itong gulong nangyayari sa bansa, ilalabas ang totoo.
ilalabas ang katotohanan. At isa lang ang malinaw, that justice will always be served. Amen. Amen. O sabihin mo nga sa katabi mo, rainbow tayo, ha? Amen? So what are the lessons we can learn from Jezebel's life? Number 1, the dangers of idolatry. Next. Don't worship any other God except God alone. Number 2, don't let someone, balik muna, letter B. Don't let someone or something be your God. Amen? Number 2, okay, influence matters. Be influenced by the Spirit of God and be an influencer of Christ. And last but not the least, divine justice always prevail. At the end of the day po, sabihin ko sa inyo, justice will always be served. Wala akong nakita. Sabi nga ni sino na yung kumakanta sa lagi? Sa Patay. Sabi nga ni Pure Energy, ano pa ni Pure Energy? Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. May Diyos tayo na buhay. May Diyos tayo. Meron tayong working divine justice system. So never stop doing what is right. Amen? And last but not the least, to those in positions of power, serve with humility and let the truth prevail. Tatayo tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Have you learned something this morning? Sino pong natuto ngayong umaga? Let me end with this. Kung mapapansin niyo po, hindi lang namin pinili yung mga kababaihang magaganda, ang kanilang mga naging kwento sa series about women in the Bible. Maging yung mga pangit ang halimbawa. And if you were, at siguro, no, sa mga masasamang mga babae, itong pinag-usapan na natin ang pinakamasama. Meron pa baka pa yung pambato dyan? Para sa akin, siya na ang pinakamatindi. And listen to me, if you are a woman, kung ikaw ay isang babae ngayon na nasa maganda ang course ng buhay mo, then thank God because He gives you the ability to do it. Diba? Ang ganda ng buhay mo, ang ganda ng testimony mo ngayon, alam mo, maganda yung pupuntahan ng buhay mo. Pero kung ikaw naman ay babae na alam mong hindi maganda ang nakaraan o course na patutunguhan ng buhay mo, ang series na to ay panawagan na po pwede kang magsimula ulit at maging babae na tinawag ng Diyos. Women, God loves you so much. Alam niyo po ba, habang pinag-aaralan ko ang Bible, nung nagsimula si Jesus sa kanyang ministry, ang una niyang mga kasama ay mga kababaihan. Nung si Jesus ay iniwan ng mga lalaki at siya ay papatayin, ang hindi siya iniwan ay mga babae. Nung siya ay mamamatay, ang kasama niya, aside kay Peter, ay mga kababaihan. At nung siya po ay namatay at nabuhay, ang unang-unang pinagsabihan niya na siya ay buhay ay babae. It only shows how important woman is in the eyes of God. Women, God loves you so much. You are valuable. You are important. And you are the apple of God's eyes. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. And always remember this, that charm is deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Pwede ba? For 10 seconds, bibigyan natin ng masibagong palakpakan ng mga kababaihan. Come on, 10, 9, 8, come on, 7, 6, mas malakas, 5, 4, 3, 2, 1. Mabuhay po ang mga kababaihan. This moment, can I pray for you? Okay lang po ba mga kababaihan? Pag-pray ko po kayo. Can you put your hands in your heart right now? And I just want you to know that regardless of your past, regardless of your mistakes, mga bagay na nagawa mo in the past or ginagawa mo ngayon, God wants you to know that you are her princess. Prinsesa ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo.
Hindi ka babae lang, isa kang babae ng Diyos. And I believe that through you, may sisilang ang mga magagandang projects, may tatayo ang mga magagandang organizations, matutupad ang mga magagandang mga pangarap, mabubuo ang isang napakagandang pamilya, makakapagtatag ng isang magandang institution, at makakakita ng magandang bansa dahil sa iyo. And today, Lord, sinisira namin anuman tinanim ng kaaway sa kanilang mga puso. And Lord, right now sa mga kalalakihan na nandito, I pray, Lord, kami po ay mga protectors, kami po ay mga encouragers, kami po ay mga supporters ng mga kababaihan. Hindi kami mga predators, hindi kami sumisira ng mga dangal ng mga kababaihan na to. Lord, bless mo mga kalalakihan namin dito. Kami po ang magmamahal sa mga kababaihan namin na nandito, Panginoon God. And thank you, Lord, for this moment. Sealed mo bawat words na natutunan po namin sa buhay ng bawat isa. And Father, right now, as we talk about this morning, the life of Jezebel, sinisira po namin ang spirit of idolatry, Lord, sa bawat puso ng bawat isa right now. Lord, tinatanggal namin kung sino man ang nagiging hari, idols ng puso namin, at iniluluklok ka namin ngayon bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Father, right now, I pray, Lord, that you will expand our influence. Sinisira namin yung pagiging carnal Christians. And today, God, they will be influenced by the Spirit of God and they will be an influencer of Christ. Lord, sa bawat tahanan, sa bawat school, sa bawat community, Lord, sa mga workplaces, in Jesus' might, we will be an influence of Christ. And that, last but not the least, Lord, I don't know, but God is just putting in my heart, may mga ilan ba dito nakaka-experience kayo ng injustices ng mga tao, maybe someone in power, and you are praying, sobrang tagal na, Lord, bakit ganon? Kami yung tama, kami yung dapat. Ba't namin na-experience to, Lord? And sometimes we question God's sovereignty. Lord, buhay ka pa ba? Totoo ka pa ba? Naririnig ba yung prayer ko? But God wants you to know, Nak, I hear all your prayers. I hear all your cries. Let me tell you this, that soon enough, justice will be served. Come on, receive that in Jesus' mighty name. Hindi habang buhay, Nak, ay makaka-experience ka niya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord.